Napakaraming pangangailangan ng mga tao at kailangan natin laging may katuwang at katulong sa buhay. How the beggar was blessed, ang ating pag-aaral. Turuan niyo po kami, Panginoon, na matuto sa karanasan ng mga nauna na sa amin. Teach us to be observant, to be studious, so we can be wise and we can learn from you. And now equip us to understand your message for us today. We ask you to be our preacher, our teacher, our healer, and friend. Lead us unto greater knowledge of you. Unlock for us and open the door to your blessings. Father, we seek you in the name of your Son, Jesus. Acts 3, 1-10, minsan nagpunta si Pedro at Juan sa templo. Alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazareth, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kamang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palokso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag-lundag na nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat at nang makilala nilang siya, ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa Pintuang Maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. At naway pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng napakagandang kwentong ito. There is a beggar in every one of us. Kanya-kanya tayo ng yaman, pero kanya-kanya rin tayo ng karukhaan. Kanya-kanya ng lakas, pero kanya-kanya rin ng kahinaan. At marami tayong matututunan sa pulubong ito kung papaano tatamo ng pagpapala. How the beggar was blessed. And now we will reread it in the Contemporary English Version. Acts 1, 1-2. The time of prayer was about 3 o'clock in the afternoon, and Peter and John were going into the temple. A man who had been born lame was being carried to the temple door. Each day he was placed beside this door, known as the Beautiful Gate. He sat there and begged from the people who were going in. Isang magandang makita at maobserbahan sa pulubing ito, the beggar had helpers. He had carriers that brought him to the place of blessing. Tunay, marami tayong mga kapansanan, mga kahinaan, kakulangan, pero ito'y napupunan kung may mga naliligid tayo na tao at may mga tao sa ating buhay na handa at bukas loob na tumutulong sa atin. Immediately, there's a lesson from this beggar: have helpers. Mahalaga na sa buhay natin tayo may katuwang. At siyempre, para magkaroon tayo ng mga katuwang sa buhay, dapat hindi tayo nakakainis. Dapat nakakagana tayong tulungan para hindi kadalaan at huwag pagsawaan. Ang ibig sabihin ay dapat sa ating kakayanan, handa rin tayong maging matulungin. Hindi naman one way ang relasyon na laging tayo na lang ang tinutulungan hanggang pagsawaan na tayo. Tayo na lang ang bibigyan, tayo na lang ang uunawain. May hangganan ang lahat ng pagtitiis ng kapwa, kaya dapat give and take. Tuwing withdraw ka ng withdraw, dapat magde-deposit ka rin para hindi ka maubusan ng mawi-withdraw. Ecclesiastes 4, 9-10, you are better off to have a friend than to be all alone, because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall, your friend can help you up.
But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. Ang matatalinong tao ay patuloy na nakikipagkaibigan at patuloy nila na sinusustena ang kanilang friendships. Hindi nila inaabuso ang mabait. Hindi nila ninanakawan ang nagtitiwala. Hindi nila pinahihirapan yung handang tumulong at nang sa ganon di sila pagsawaan. One lesson from this beggar: invite, have, and keep helpers in your life. And the only way to really do that is to be a helper also in your own way. Relationships last when they are mutual. Nagtatagal ang mga samahan kung merong pakikisama, pakikibagay, pakikisangkot, pakikiisa. Hindi yung ikaw lang ng ikaw ang tumatanggap ng pagpapala at lahat ng nasa paligid mo ang nauubusan kabibigay. Mayroon man tayong mga kahinaan, mayroon din tayong mga sarili nating angking lakas na siya namang pwede nating itumbas, isukli sa mga itinutulong ng iba mula sa kanilang kalakasan tungo sa ating mga kahinaan. Even a parasite, a good parasite, an intelligent parasite will not kill its host dahil wala na siyang mapapakinabangan. Tiyakin natin mga kapatid na whenever we can, tuwing kaya, tayo'y nagde-deposit, hindi nagwi-withdraw. Na nagwi-withdraw lang tayo sa mga panahon na hindi na maiwasan at kailangan at handang-handa tayong mag-deposit uli pag nabawasan na yung ating account. And I'm not talking about only money, but about our relationships with people. Yung iniinis mo ang tao, nagwi-withdraw ka. Yung pinapagod mo siya, nagwi-withdraw ka. Yung may hinihingi ka, nagwi-withdraw ka. Kailan ka naman magde-deposit? The beggar was in the right place at the right time. Another lesson to learn. He was at the temple door. He was in the path of blessings. Maraming mga tinatawag na pulubi noong unang panahon, dinadala sa mga hagdanan at pintuan ng mga bahay dalanginan, anumang relihiyon. Hindi lang sila para mamalimos ng pera, may iba pa silang pinapalimos. Inaasahan nila na may dadaan ng mga banal na tao, at sa paniniwala nga nung iba, madaanan lang sila ng anino ng mga banal na taong ito na pupunta sa dambana upang manalangin sa bathala. Sila'y mapagpapala na. Hindi lahat ng pulubi sa pintuan at paanan at hagdanan ng mga templo ay pera ang habol. Although marami, yun ang kailangan. Pero marami din naghahanap ng himala, naghahanap ng lunas o kaya'y payo mula sa mga dalubhasa at mga pantas na tao na pupunta sa dambana upang manambahan at manawagan sa may likha. Kaya itong pulubing ito, napagpala nitong isang araw na ating pinag-uusapan dahil nasa tama siyang lugar. Lesson from this beggar: position yourself correctly. Lumagay ka kung saan dadaan ang pagpapala. Gusto mo palang magkatrabaho, alangan mang lagi kang nakahiga, hindi dadaan doon ang pagpapala. Gusto mong umani, nasa sugalan ka, hindi ka dadaanan ng pagpapala. Dapat nado ka sa taniman. Gusto mong magkaroon ng mga kaibigan, tapos nado ka sa daanan ng mga masungit, ng mga pintasera, ng mga chismosa, hindi dadaan ang pagpapala sa iyo doon. It's all a matter of positioning. Halaman man, kung ikaw ay orchid at nagpunta ka sa bilad na bilad ka sa araw, maluluoy ka kasi hindi doon ang pagpapala para sa iyo, may tama kang lugar. Isda man na pangtabang na tubig at nagpunta sa maalat na tubig ay mamamatay kasi hindi doon siya pagpapalain kundi sa tama niyang lugar. Dapat nasa tama kang lugar. Mayroong mga tao gusto magkapera pero hindi naman sila lumalagay sa lugar na nagtatrabaho sila, nagsisikhay, nagsisikap. Paano ka pupuntahan ng pera? Psalm 1:1, blessed is the one who does not walk in step with the wicked,
or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Kung gusto mo daw mapagpala ka, at pinagpala ang mga tao na hindi nakikilakad sa lakaran ng mga masama, nakikitayo sa tayuan, tambayan ng mga masama, at lalong hindi nakikiupo sa umpukan ng mga mapanlibak. Kasi wala doon ang pagpapala. Ano daw ang pagpapala? Tularan ang mga puno. Psalm 1:3, yung mga pinagpapala daw, they are like trees growing beside a stream. Trees that produce fruit in season and always have leaves. Those people succeed in everything they do. Ang pinagpapala daw mga tao, tulad ng pinagpapalang halaman, yung ang mga ugat ay nakasawsaw sa mga batis. Yung ang pagkakalagay sa kanila ay nakatanim sila sa daanan ng tubig at hindi doon sa lugar na madaling matuyot. Tayo ba nasa dinadaanan ng tubig ng pagpapala? Nakasawsaw ba ang ugat mo sa mga pagpapala? It's a matter of location, location, location. Kanino ka nakikibarkada? Sino ang mga lagi mong kausap? Anong pinagpapapakinggan mo? Saan ka tumatayo, umuupo? Ang lahat ng yan ay magiging factors for you to be blessed or not. And of course, dadagdagan mo pa ng timing. Napakaganda ng timing ng pulubing ito nung araw na yon. Sa pagpapatuloy, Acts 1:3-4. The man saw Peter and John entering the temple, and he asked them for money. But they looked straight at him and said, "Look at us." Dumadating pa lang si Pedro at si Juan, na single out na sila, natukoy na sila nitong pulubi, at sa dalawang ito siya nakipagtitigan. At pagkatapos humingi siya ng limos. Pera ang hinihingi niya, pera ang pakay niya. Pera na kung ibigay man sa kanya nung araw na yon, mauubos din sa pagkain niya sa araw na yon, bukas mamamalimos na naman siya. Kailangan na naman niyang may magbuhat sa kanya para makarating siya doon sa lugar na yon. At pagtitingin ni Pedro sa kanya, sabi sa kanya, "Tingnan mo nga kami." Para bang sinasabi ni Pedro, mukha ba kaming may pera? Titigan mo kami kung makakapagbigay kayo ng pera. So the beggar acknowledged and communicated his need by being in that spot. There was body language involved. The body language was saying, "I need your help." And the beggar got the attention of the right people in the right way. Natingnan din siya. Mahalagang leksyon mga kapatid, put yourself in the attention and reach of the right people. Kaninong pansin ang iyong inaagaw? Sa pananamit mo lang, kaninong pansin ang gusto mo? Gusto mo ba yung pansin ng mga magnanasa sa'yo? Pwede yun, manamit ka ng ganon. Gusto mo ba yung pansin ng mga gagalang sa'yo? Hindi manamit ka rin ng ganon. Gusto mo ba yung pansin ng mga manlilibak sa'yo? E di magdamit ka na parang naglalakad na Christmas tree. Siguradong may maglilibak sa'yo noon. Kaninong pansin ang gusto nating matuon sa atin? Anong uri ng pansin ang gusto mo? Kasi the way you package yourself will attract the kind of attention you want. But do you really want the attention of thieves? Maglalakad ka sa mga lansangan, suot mo mga alahas, ang mamahal mong damit, ilalabas mo cellphone mo, ilalabas mo yung pocket, wallet mo na may pera. Kaninong pansin ang inaagaw mo? Di ba pansin ng mga magnanakaw? Is it right? Tama ba yung behavior na yon? Kaninong pansin ang hinahanap mo pag naglalakad ka sa 10 oras ng gabi? Liban na lang, kung galing ka sa trabaho, hindi mo na maiwasan. Pero kung maiiwasan, lumigpit ka na pag gabi na. Kasi pag gabi na, yung mga nagda-drugs, bangag na. Yung nagiinuman, lasing na. Handang-handa na sila na maging baliw at ito ka, dadaan-daan sa tapat nila. Di ba naghahanap ka ng sakit ng katawan nun? Kaya makikita mo, napakaraming nabibiktima. Liban na lang, kailangan na raw sila sa lugar na yon o hindi nila maiwasan.
Kasi naman, nandun sila sa lugar din na yun. Nakakatawag ka ng pansin. So put yourself in the attention of the people who matter. What kind of attention do you want? Surely you can get an attention. Maglakad kang hubot-huad, di ang daming pumansin sa'yo. Pero yung ba talaga ang gusto mong uri ng pagpansin sa'yo? Yung ang ingay-ingay mo pagpasok mo sa isang lugar, napansin ka nga, pero anong uri ng pansin? Paggalang ba yon? O ang liit-liit ng tingin sa'yo ng tao? We package ourselves correctly so that we can get the right attention from the right people. And here you need discernment. Kailangan manuri, kailangan makiramdam. Kaninong pansin ang gusto kong matuon sa akin? Acts 1, 5-7. The man stared at them and thought he was going to get something. But Peter said, I don't have any silver or gold, but I will give you what I do have. In the name of Jesus Christ from Nazareth, get up and start walking. Peter then took him by the hand and helped him up. Sabi ni Pedro, mukha ba kaming may pera? Tingnan mo nga kami. Wala kaming kapera-pera. Pero kung anong meron kami, yun ay bibigay namin sa iyo. Sabi niya, sa ngalan ni Jesus sa taga Nazareth, tumayo ka dyan at nang matigil ka ng pamamalimos. Makapagtrabaho ka ng maayos, makapamuhay ka normally, at hinawakan niya ang kamay ng lumpong ito at itinayo siya. Nagpahawak naman ng lumpo, at kahit lumpo siya, ay umakmang tatayo nga. Kung kayo yung lumpo, all your life lumpo kayo. Hindi kayo kahit kailan nakalakad at ni minsan walang nagbigay ng pag-asang makakalakad pa kayo. Kaya ang kailangan nyo lang, konting barya. Sabi ng kaharap nyo, wala akong kapera-pera, pero ang ibibigay ko sa iyo, kung meron ako, tatanggapin nyo ba? O sasabihin nyo, wala ka naman palang pera, umalis ka dyan, kasi kaya nga ako pulube, pera ang kailangan ko At pag may nagsabing sa ngalan ni Jesus at taga Nazareth, tumayo ka, paano ako tatayo? Ang tagal-tagal ko na nakaupo dito at nakalugmok, hindi naman ako nakakatayo. Maraming tao hindi tumatanggap ng bagong pagpapala kasi nakasara ang utak nila sa bagong pagpapala. Hindi sila tumatanggap ng bagong karunungan, bagong katuruan, kasi nakasara na ang utak nila sa konti at kaprasong karunungan na nakuha nila nung unang panahon. At hindi nila sa handang buksan ang puso nila sa mga bagong karunungan, mga bagong kaliwanagan, kaya hindi na nila tatanggapin. Anong ginawa ng pulubing ito? Umakmang tatayo. Handa siyang tanggapin yung ibinibigay sa kanya kahit hindi yon ang ine-expect niya. Be humble enough to receive help from sincere helpers. Lahat tayo nangangailangan ng tulong, panapanahon lang. Hindi ka dapat mapagmalaki, mapagmataas kung kailangan mo ng tulong at may nag-aalok naman. Napakahalaga na tayo ay marunong magpakumbaba. Acknowledge your need. The mere fact that that man was there at the temple door begging was language enough. It was body language. It meant, I need help. At kung ikaw naman ay dadaan doon sa tapat ng pintuan na yon, nandun yung mga pulubi, hindi naman madali. Nakapalan mo ang mukha mo at umupo ka doon para mamalimos. Dapat naman yung mga meron na pwedeng ibigay, ibigay na dahil yun lang pagtayo doon ng mga pulubi ay isa ng malaking kilos na hindi madaling gawin. Mga kapatid, liban na lang mga abusado ang lumalapit sa inyo. At bad record na talaga. Pag may umuutang sa inyo, lalo first time, huwag naman agad-agad kayong defensive. Huwag agad-agad gusto nyong ipagtanggol ang inyong mga pitaka para huwag masalakay. Huwag agad-agad tatanggi. Huwag agad-agad hihiyain yung lumalapit. Kasi hindi nyo alam kung gaano katagal na nalangin, nagpalakas ng loob yung tao para lang makalapit sa inyo Pagkatapos paglapit, bibigyan nyo agad. Sa takot nyong maabuso. Lalo't first time at hindi naman kilalang utangera o balasubas. Isaalang-alang nyo yung damdamin ng taong
papakumbaba at humihingi ng tulong. Hindi yun madaling gawin, liban na lang professional siya sa ganung bagay. So, nandun yung pulubi, dumaan sila Pedro, wala silang pera, pero willing silang maglimos ng iba. Pag merong kailangan ng kapwa at wala tayong ganon, pwede tayong mag-alok ng iba na pwede nating itulong. Kung humihiram sa iyo ng 1,000, wala ka ng 1,000, bigyan mo na lang kahit 200 o 100. May pamasahe man lang siya para makauwi. Whenever you can, don't send people away empty-handed. Pag lumapit sa iyo ang tao, nawa, meron ka maibigay kahit katiting na pagpapala. Huwag naman zero. Kasi sobra naman siyang lugi, ginasgas na niya yung mukha niya, namuhunan na siya pagpunta sa iyo, tapos di wala man lang nakuha kahit isang candy. Importanteng nakabukas ang ating puso. So, hinawakan ang kamay ng taong ito at nag-akng tatayo. Hindi siya nagsabing, ha 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 ha, sige palakarin mo ako. All my life nga, tumanda na ako, hindi pa ako nakakalakad, ngayon mo pa ako papalakarin. Alam niyo yung mga tao na nagsasabing, it has never done before? Yan ang mga tao hindi aasenso. Hindi pwedeng gawin yan kasi hindi pa yan nagagawa ever. So kung sinabi niya yon, hindi pa ako nakalakad kahit kailan, ngayon palalakarin mo ako, hindi sana siya nakalakad. Huwag niyong limitahan ang inyong mga sarili ng inyong mga nakaraang karanasan, lalo't kabiguan. Do not define your future and limit your future by the failures of your past and by your frustrations. Do not limit yourself with the failings of the past. Acts 1, 7-10. At once the man's feet and ankles became strong, and he jumped up and started walking. He went with Peter and John into the temple, walking and jumping and praising God. Everyone saw him walking around and praising God. They knew that he was the beggar who had been lying beside the beautiful gate, and they were completely surprised. They could not imagine what had happened to the man. Tumayo ang lalaki at nakatayo nga. At oras na naramdaman niya na lumakas ang kanyang mga bukong-bukong, ang kanyang binti. Hindi lang siya tumayo, nagtatalon. At sumunod kay Pedro at Juan papasok sa templo para sumamba, natatalon-talon, kakanta-kanta na parang pipit. Sumaya at hindi niya itinatwa o ikinaila ang kanyang kasayahan. The beggar was open to blessings even though he had other specifications. Maganda ang leksyon, mga kapatid. Open yourself to blessings beyond your definition. Hayaan nating lumampas sa mga dating bakod at hangganan ang ating utak, ang ating puso, ang ating kaalaman. Room for improvement is the biggest room in the world. And if you would confine yourself only to what you have previously decided what was good for yourself, you will not grow. Open yourself to blessings beyond your expectation and beyond your limitation. Do not be limited by your specifications. Mahirap yung ikaw mismo ang naglalagay ng hangganan sa mga pwedeng mangyari sa iyong buhay. 1 Corinthians 2:9, what God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds. Sabi niya, alam niyo ba kung ano mga plano ng Diyos para sa inyo? Magagandang bagay na higit pa sa anumang nakita nyo na noon o narinig. Higit pa sa anumang nakaya nyong dalhin sa inyong guni-guni. In other words, you have no idea how much God is willing to give you. You have no idea how much God can give you if only you would not limit God and yourself. Never say never. Huwag niyo sabihin, naku, hindi ko kaya yan. Naku, mahirap yan. Naku, ganito na lang talaga ako. Huwag niyo sasabihin yan kasi parang isinumpa niyo ang sarili niyo na manatili na lang dyan.
Kailangan laging may kabukasan ng isip. The beggar followed Peter and John into the temple. Lesson, mga kapatid, follow godly people, godly instruments. Sila Pedro pala ang ginamit ng Diyos para siya makatayo at makalakad. Kanino pa siya dapat sumunod? Katulad niyo mga kabataan, mga magulang niyo ang ginamit ng Diyos para kayo makatayo, makalakad. Kanino pa kayo dapat sumunod? Sa mga kabarkada? Sa mga ka-chat? Sa mga friends sa Facebook? Kailangan pa bang i-memorize yan kung kanino ka dapat sumunod dun sa nagiging pagpapala sa buhay mo? Dun sa ginagamit ng Diyos para ka makalakad mula sa pagkalumpo, tumigil sa pamamalimos, umasenso, umunlad. Follow teachers that open up your brains to great things. Follow trainers who train you to become the better person that you are and you can be. Piliin nyo ang sinusundan. Bakit ka susunod sa kapwa bulag? Hindi pareho lang kayong nabulid. Adik ka na nga, babarkada ka pa sa kapwa mo adik. Saan kanya dadalhin? To more addiction. Sugapa ka na nga sa sugal. Ang lagi mong pagsusundan, yung kapwa mo sugapa. Saan ka dadalhin nun? Dapat ang sundan mo, yung papasok sa templo, yung papalapit sa Diyos, yung obviously magandang influence at epekto sa iyong buhay. Again, positioning. Saan ka nakaposisyon? Sino ang tinusundan-sundan mo? Sino ang sinusuportahan mo? Kailangan malinaw yan, kapatid. And be grateful to people who help you. Bilang pagtanaw ng utang na loob, sumunod siya doon sa dalawa. Hindi yung, wow, nakakalakad na ako, kaya biglang iba na ang gagawin, kung ano-ano ng mga bisyo, kung ano-ano ng mga kabalbalan. Pagkalakad ng tao, sa pagsamba pumunta. So, anong ginagawa natin? Napakaganda, may bagong-bago kang kotse, dadalhin mo muna sa worship, o dadalhin mo sa ministry. Kahit yung simpleng-simpleng bagay, may bago kang damit, bago kang sapatos, isuot mo na muna sa worship, kaya isuot mo kung saan-saan. Yung unahin mo yung mga bagay na gano'n, kahit symbolic lang yon, kahit minsan mukhang mababaw, pero yung mga mababaw na bagay, ang unang hakbang, tungo sa paglalim. Kailangan lagi mong inuuna yung maganda, yung tama. The beggar thanked and praised God. One great lesson. Always thank and praise God. Especially when you have been obviously blessed. Yung mga iba, huy, marami ka niyatang pera. Hindi, wala nga. Sa pag-iwas sa mga utangan, itinatatwa na napapagpala siya. Lalo't utangera ang nagsasabing, huy, umasenso ka na daw. Well, thank God, pero kasya lang sa akin. Pero pasalamat ka sa Diyos. Huwag mo sabihin, hindi, walang-wala nga ako eh. Alam niyo yung mga tao, sa hinabahaba na ng buhay ko na to, yung mga taong laging sinasabing walang-wala nga ako, meron sila nung sinasabi nila yon, pero ang ending, talagang nagiging wala nga. Alam niyo ba na ang inuusan lang inyong bibig ay panalangin? Kahit hindi niyo lagyan sa dulo ng in Jesus' name, meron yon. Kaya pag sinabi mong walang-wala nga ako eh, in Jesus' name. Gusto niyo sabihin yon? Hirap na hirap ako sa buhay. Amen. Walang kakwenta-kwenta ang pamilya ko. In the name of Jesus. Wala akong kapag-asa, siya nawa. Ang inuusal-usal ng bibig, nadidinig ng langit, at dahil ang langit ay mabait, ibibigay sa iyo ang hinihingi mo. Kaya pag-ingatan yung pinagsasasabi na inyong bibig. I can name names, but I won't. I know people who had a lot of money before, pero kung sa anumang dahilan, lagi silang paladaing, palasabing wala ako. Ngayon, mga nakalupagi sa hirap, nagdidildil ng asin at gumagapang na parang ahas sa hirap kasi hindi nila nirecognize nung araw ang kabaitan sa kanila ng Diyos. Ngayon, nararamdaman nila ang tunay na ibig sabihin ng walang-wala at mahirap. Always honor God and thank God.
with your lips, with your words. Don't be too afraid na mahingan ka o mautangan ka. Tuloy maghihirap-hirapan ka. Napakahalaga marunong ka magpasalamat. So the beggar not only walked. Can you imagine, wala siyang training maglakad, pero nagtatatalon at naglululokso pa. Ibig sabihin talaga, ipinapakita niya hindi lang sa Diyos, kundi sa tao, kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos. Kaya manghang-mangha ang lahat. Pero kung siya'y dating beggar, na nung pagtayo niya, lulugulugo rin siyang naglakad, nakayuko lang siya, hindi mapupuri ang Diyos. Dahil yung body language niya, hindi pumupuri sa Diyos. What is very important, brothers and sisters? Hindi akalain nung pulubi na yon, na pag-uwi niya sa araw na yon, hindi na siya buhat-buhat ng mga taga-buhat. Hindi niya alam na nung araw na yon, grabeng laking pagpapala pa lang ibibigay sa kanya ng Diyos. At anong malay nyo na ito ang araw nyo? Hindi imposible. So anong lesson mga kapatid? Greet and face each day with hope, with faith, with openness to God's miracles. You don't know what a day may bring forth. Hindi yung umaga na naman, paggising mo, reklamo, umaga na naman, trabaho na naman, pag tinanggal naman sa trabaho, iiyak-iyak, pila na naman para mag-apply, tapos hindi magpasalamat, wow, may trabaho ko ngayong araw na to. Kakanta-kanta ng rainy days and Mondays always get me down. Anong pagpapala ang aasahan mo sa Panginoon? Greet each day with enthusiasm. Because every day is a new blessing from God. Every day is an openness to God's blessing. Huwag kayong negative. Huwag laging malulungkutin, laging mamimintas. Lamentations 3:22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Basta may bagong umaga, may bagong pag-asa. Huwag niyong huhusgahan yung araw na bago pa lang na dumarating ayon sa nakaraan nyo kahapon. Hindi ko mo mahirap yung kahapon, automatic magiging mahirap yung today. Hindi ko mo nahirapan kayo nung nakaraang taon, ngayon, sabi niya, ay, bagong taon na naman ang pagbirusa. Because you curse your own life. You curse your own time. You curse your own day. Kung may bagong pagpapala ang Diyos sa bawat araw, dapat meron din tayong pagbabago ng pananalig. We should refresh our faith every morning, our trust in the Lord. Si Pedro, sino ba si Pedro? Tumanggap lang naman siya ng pagpapala mula sa Diyos. Tapos ngayon, siya na ang instrumento para magpalakad ng pilay. Lumpo pa nga. Tayo man, there is a Peter in every one of us. Lahat tayo, dinampot lang ng Diyos mula kung saan. May mga dinampot sa dilim, may dinampot sa putik, may dinampot kung sa mga kabiguan, sa mga sakit, sari-sari. Pero hindi ibig sabihin nun, tagatanggap na lang tayo ng pagpapala forever. Kasi pag nakatanggap ka na ng pagpapala sa Diyos, panahon naman para ikaw ang maging daan ng pagpapala tungo sa iba. How do you repay God? God cannot be repaid. God doesn't need anything. How do you serve God? By serving the needy. By doing good to others. By becoming instruments of God to bring His ministry to people. That is how you repay God. At hindi tayo dapat manatili na tagatanggap lamang. Oras na tumanggap ka na, meron ka ng pribilehiyo at pananagutan na maging daan ng pagpapala sa iba. Huwag mong sasabihin, ganito lang ako, wala akong magagawa, ito lang ako, kasi minamaliit mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Minamaliit mo ang pagpapagaling at pagpapala ng Diyos sa iyo tuwing minamaliit mo ang iyong sarili. Huwag ka magyabang, pero huwag mo rin maliitin ang iyong sarili. Kasi hindi naman ikaw lumikha sa iyo yung Diyos. Pag sinasabi mong wala kang kwenta, wala kang magagawa, pinipintasan mo ang Diyos. Kaya dapat hanapin mo kung ano yung strength. Kaya sabi ni Pedro, pera, wala kami niyan.
Pero hindi naman kami walang-wala. Meron kami. At kung ano lang ang meron kami, yun na ibibigay namin sa'yo. Hindi limos. How about walking? Can you imagine if you could be like Peter, enabling people to walk? Ibig niyo pa sabihin, Pastor, yung mga lumpod dyan, pwede kong palakarin. Pwede, physically. Pero hindi laging ganun ang pagpapalakad sa lumpo. Maraming uri ng kalumpuhan. Merong mga tao na nakalugmok sa self-pity. Walang bilib sa sarili, walang bilib sa Diyos. Itinadhana na ang sarili nila na maging yagit na lang. Pero dumating ka sa buhay nila, binigyan mo sila ng pag-asa, pinakilala mo sa kanila ang Panginoon, tiningnan nila kung ano ang blessing ng Diyos sa kanila, nagkaroon sila, nakaregain sila ng self-image, nagkaroon sila ng pagkamangha sa Diyos, pagkilala sa kanilang mga lakas, at bumalikwas sila, at ginamit nila ang mga lakas na bigay sa kanila ng Diyos para sila mag-achieve, maging fruitful, maging successful. Nagpalakad ka rin ng lumpo nun. May mga kabataan na walang kapera-pera pero talented, hindi makapag-aral. At kung hindi sila makakapag-aral, para mo nang ini-assign sa kanila ang fourth class life buong buhay nila, kahit meron silang potential. Tinulungan mo mag-enroll ng isang semestre. Iba naman ang tumulong sa ibang semestre, nagkadugtong-dugtong, nakatapos sila, umasenso sila sa buhay, nagpalakad ka rin ng pilay nun. May mga taong nagugutom, binigyan mo ng pagkain ngayon, nakatawid sila, bukas, iba naman ang magbibigay, hanggang lumakas na sila at nagkaroon ng sariling kakayanan, nagpalakad ka rin ng pilay. Tuwing merong mga tao na may inferiority complex, suicidal, depressed, binigyan mo ng lakas ng loob, ng pag-asa, tinulungan mo, nagpalakad ka rin ng pilay. Hanggang ngayon, kumikilos ang Diyos. Ang tanong lang, magiging Pedro ba tayo na willing to give people what God gave us? Sabi ng iba, bakit po wala na yatang himala ngayon? Noon na lang New Testament meron. Araw-araw, dahil bago ang pagpapala ng Diyos, pwedeng may bagong himala. Naiiba lang ang anyo, hugis, kulay ng mga himala, pero meron pa rin. And you can be an instrument of that miracle if you're willing to be an instrument of God. Dapat lang, hindi ka maramot. Hindi yung sobra ka nagmamadali pagpasok sa templo, sabi mo sa pulubi, I'm in a hurry, malilate na ako sa service. Sa pagmamadali mo sa pagsamba, magbibingi-bingihan ka sa mga nangangailangan, ba't ka pa sumasamba? Para ano pa ang iyong relihiyon kung bingi ka naman sa pangangailangan ng kapwa? Kung hindi ka naman mabait, hindi ka naman mabuti, tapos simba ka ng simba, anong nangyari doon? Wala. Because doing good to others is great religion. Greater than many religious activities and rituals. So pray that we become like Peter and John. Let us be like Peter and John. Let us give to people what or who we have. And we have Jesus. Let us receive, yes. But let us also give away Jesus' love that heals, empowers, gives rest and peace. What do you have? Marami naman sa atin, pinagpala talaga. I hope lahat, nasa atin ang Panginoon. At hindi lang yun, marami sa atin may pera pa. May talent pa. Marami pa tayong pwedeng ibigay. Dagdag doon sa ibibigay natin na si Jesus. Mabuti pa nga tayo ngayon kaysa kay Pedro at Juan eh. Hindi mo naman pwede sabihin walang-wala ka. Talagang mang walang-wala sila noon eh. Wala nga ibayad sa tax. Kaya sabi pa ni Jesus, manghuli ka ng isda, may iluluwang pera, yun na ibayad mo sa buwes. Kaya talagang wala silang pera noon dahil wala silang ginawang ibang livelihood. Pero tayo naman meron. So pwede pa tayong makatulong sa ibang paraan. But the most important thing is to have Jesus in your heart and then to give Jesus away. Ang isang malaking himala, si Jesus habang ipinapamigay mo, hindi na uubos, lalong dumarami. So wag tayo maging kuripot sa pagpapamigay ng ating pananalig. Sino ang mga lumpo sa inyong bahay ngayon? Ano ang kalumpuhan nila? Sino ang mga lumpo sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kasama sa trabaho o sa church? Ano ang kalumpuhan nila
at anong kapangyarihang ibinigay sa inyo ni Jesus para kayo ang gamiting pagpapala para sila makalakad. Panginoon, turo mo sa amin ang aming pribilehiyo at pananagutan na maging katulad ni Pedro. Maging matulungin. Huwag ituring ang kapwa na abala sa aming relihiyon, abala sa aming ministry, abala sa aming activity. Kasi kaya mo nga kami pinalakas para kami magpaabala sa mga mahihina. Turuan mo kami, Panginoon, ang mga nangangailangan, kailanman ay hindi sagabal sa buhay, kundi maaaring ito pa nga ang misyon ay binibigay nyo sa amin. At bago namin palayuin ang aming pananaw, gawin mo kaming sensitive na makita ang mga iba't ibang kapansanan ng mga malapit sa amin sa buhay, ito man ay physical or emotional or spiritual. At kami, Lord, maging willing na kasangkapan mo para sila mapagpala. Pero una na dyan, dalangin namin, Panginoon, sino man ang mga anak mong narito ngayon na may iba't ibang kaparaanan ng pagiging lumpo, mga kahinaan, kakulangan, kaya hindi maka-achieve sa buhay, hindi makagawa ng mga nais gawin, hindi mapuntahan ng mga gustong puntahan dahil may mga iba't ibang uri ng kapansanan at kalumpuhan. Hipuin nyo kami, Panginoon, paghimalaan nyo ang bawat isa tulad ng pulubi na yon. Nananalig kaming hindi lang ito kwento niya, kwento din namin ito. At kayo na nagpalakad sa Kanya ay makakapagpalakad din sa amin, makakapagpalakas sa amin. At kayo na gumamit kay Pedro ay makakagamit din sa amin para kami man, bagamat di karapat-dapat, ay maging daluyan ng mapagpala niyong kamay na nakapaghihimala sa buhay ng mga tao. Use us as your instruments, and also, Lord, we open our hearts to your miracles, to your touch, so we too can be healed, and we too can walk and jump and praise you and worship you. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng kwentong ito sa ating buhay. Paano tayo pwedeng maging yung pulubi? Paano tayo pwedeng maging yung si Pedro? Lord, teach your people so your words will come to life and live in our hearts. Be with the Lord in silent reflection.